God's message for us today, with the help of God, will be the journey of the ark. Ito mga kapatid ay serious discussion. Ibig sabihin, hindi natin ito matatapos sa loob ng isang Sunday. It's going to be a serious discussion. So baka next week and next week, maging bahagi pa rin ng discussion natin itong title na ito, The Journey of the Ark. Yung takbo at kung saan napunta yung Ark of the Covenant na ito. Now, there are 3 arks mentioned in the Bible. Meron pong 3 ark na binanggit sa Bible. Ang una is the Ark of Noah. At mababasa natin yan, mga kapatid, in the book of Genesis chapter 6, verse 14 to 16, when the Bible tells us or tells Noah, Noah, make me an ark of gopher wood. Ang gopher wood is also the same as shittim wood and the same, mga kapatid, as the acacia wood. Isa lang po, no? Ang gopher wood na gumawa sa arka ni Noah is the same shittim wood at the same acacia wood na ginawa sa Ark of the Covenant. Ang advantage ng wood na ito ay mabilis po siyang mabend. Matibay po siya. Para medyo mas makita niyo, mga kapatid, ang acacia dyan, sa daan madadaanan nyo, yung medyo may pinong dahon na minsan namumulaklak na parang ang ganda tingnan pag nakaganyan. Yan, acacia wood po yan. Okay? Kagaya po niyan ang ginawa dito sa arka ni Noah. Now, ang arka ni Noah is for the purpose of saving the people of Noah in his time. Yan po yung arka. Kaya mga kapatid, mababasa mo sa libro, mga kapatid, ng Pedro, na sinabi sa atin ng Bible, na into like figure unto, even baptism that also now save us, that putting away the filth of the flesh, but the answer of good conscience toward God. Sa time ni Noah, sobrang sama ng tao. Sobrang lala. At sa sobrang lala ng tao, nag-decide ang Diyos, ubusin ng tao. Pero salamat, may isang preacher of righteousness na natira. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpagawa siya ng arka para ang pamilya ni Noah, ang anak ni Noah, asawa ng kanyang anak, ay makapasok sa arka. At naging kaligtasan nila ang arka. At sabi ng Bible, kung naging kaligtasan ang arka sa time ni Noah, ang ating bautismo ay naging kaligtasan din sa time natin ngayon. Kaya kung meron pa sa inyo dyan ang hindi na bautismuhan, maawa kayo sa inyong mga sarili, iligtas ninyo, mga kapatid, ang sarili inyo sa paghukom na parating, magpabautismo po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Kung kayo ay nabautismuhan sa pangalan ng Anak, Ama at Espiritu, hindi po yan, mga kapatid, ang ginagawa na bautismo sa Biblia. Utos po yan. Ang pagsunod ng utos na yan, na bautismuhan ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Inuulit ko, kaya huwag po kayong magbagal-bagal. Make sure, mga kapatid, na kayo po ay mabautismuhan sa pangalan ni... Bakit? Kasi sabi ng Pedro, mga kapatid, 3:21, baptism that also now save us. Nakakaligtas talaga. Na kung maniwala ka o hindi magbabago ang katotohanan. Ay kahit na 10 taon tayong magkasama sa church, baptize ako, ikaw hindi. Pagdating ng rapture, makasama ako, ikaw hindi. Naintindihan natin? Kahit mga kapatid na 20 years kang pabalik-balik sa church, pumuti na lang yung buhok mo ng kapabalik-balik sa church. Pero hindi mo naranasan ang bautismo na ni-require ng Bible, I'm sorry to tell you, pagdating ng rapture, maiiwan at maiiwan ka. Bakit? Ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi sa ating sarili. Ang kaligtasan ay naaayon sa iniwan ng Panginoon na salita. At ang sabi ng Bible, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Kung ang meron ka paniniwala lang, walang kaligtasan. Bakit? Faith without work is dead. Eh mga kapatid, sa unang time, unang nabanggit si Biblia, the first ark mentioned, Ark of Noah, speaks about salvation. Pangalawang time, binanggit ang Bible, baka hindi nyo alam, si Moses may 2 ark. Ang pangalawang arka, yung ginawa niya, yung unang arka, yung sinakyan niya. Exodus chapter 2, verse 3.
Nung si Moses, mga kapatid, ay gustong iligtas ng kanyang nanay, ang kanyang nanay gumawa ng maliit na lalagyan. It's amazing because the word ark simply means box pala. Yung ark, iniisip natin ark, ang itsura parang, alam mo yon, yung ship, oh. Pag binasa mo ang Bible, the word ark simply means box, maliit na lalagyan. No, nung gusto iligtas mga kapatid ng nanay ni Moses, si Moses, gumawa siya ng maliit na lalagyan, isang box, mga kapatid, at nilagyan niya ng mga pandikit. Ang term na ni Pastor Arnold dito, crocodile proof, kasi yung Nile, crocodile infested na area. Ang Nile River, crocodile infested na area. At doon, mga kapatid, nilagay si Moses na sa loob ng isang ark, maliit na box. Okay, that's the second mention of the ark. At anong tinutukoy? Kaligtasan pa rin ni Moses. Now, let's go sa topic natin today, the Ark of the Covenant. Basahin natin Exodus chapter 25 verse 10. Sabi ng Bible, "And they shall make me an ark of shittim wood or gopher wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half shall be the breadth thereof, and a cubit and a half shall be the height thereof." Ang hirap intindihin. Ano ba yung cubit? Ang cubit is 1 arm length. Okay? Sa ating time, it is 18 inches. Sabi na iba, 15 inches, but most scholars believe it is 18 inches. Ang cubit. Ang 1 yard, hanggang dito sa gitna. Ang 1 meter, hanggang dito sa gitna. So, kunyari, gusto kayo sukatin. Pag 1 yard, hanggang dito lang yan. Pag 1 meter, hanggang dito yan. Ang cubit, hanggang dito yan. So, siyempre, kung maliit na, gusto mo lang konti. Kasi malay mo, maiksi kamay mo, di ba? O, dito mo ng konti. Malay mo yung 2 metro sa'yo, di pa mo. Ganun kaliit yung kamay mo. Joke lang sa mga maliliit dyan. Sorry kung tinamaan. Okay? Now, ibig sabihin, ang 2 cubits ay 36 inches. 3 feet po. So, para yung ark na yan, ma-imagine natin, 3 feet po yan. Okay? 3 feet yan. And then, 1.5 cubit ang kanyang lapad at ang kanyang taas, mga kapatid. So, 1.5 is 18 plus 9, 27. So, 36 by 27 by 27 pababa. Yan, mga kapatid, ang Ark of the Covenant. At ang paggawa niyan, no, pinag-usapan natin yung ark, ha? Ang paggawa niyan, ganito. Gumawa muna si Bezalel ng wooden box made of shittim wood, and then pinaluan niya ng pinaluan ng gold. Purong gold yan. Pinalo niya ng pinalo hanggang sa dumikit sa loob at labas at taas at ilalim. Sinubukan kong alamin kung magkano ang worth nito. Hindi ko mahanap. Walang may nakakaalam ng actual na worth ng gold na nandyan. Pero sabi nila, roughly nasa 500 to 600 kilos ang bigat niyan. Kasi yung brazen altar, doon nilalagay lahat ng gamit, mga kapatid. Tons yun. Tons ang bigat nun. Okay? So, ginawa yan. Isa-isa ko lang, hindi ko nababasahin. And then, nilagyan ng 2 butas sa gilid. Nilagyan, mga kapatid, niya ng sabitan. Kasi ang pagkarga niyan, nandito yan sa balikat. Hindi yan pwedeng kargahin ng kamay at kargahin ng hayop na mababasa natin sa next nating discussion, mga kapatid. Yan ang itsura ng Ark of the Covenant. And then, on top of that Ark, ay merong tinatawag na mercy seat. Ang mercy seat, mga kapatid, ay made of pure gold. Okay, nagtaka ko, ang pure gold yan sa baba, kulay green. Sisip, ano kayang nasa utak ng may-ari nito? Pangalan ng kanilang negosyo, pure gold, kulay green. O dapat gold talaga yun. Kaya kausapin natin, mayaman na yun, hindi na makausap yun. No? Yung taas ni mga kapatid, made of gold yan. And then merong 2 anghel dyan na kanilang pakpak ay nagpang-abot dyan sa taas na yan. Okay? 2 angel po yan. At ito ang sabi ng Bible, verse 22, chapter 25. "And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat between the 2 cherubim." So, yung gitna ng 2 pakpak na nagpapang-abot na yan, diyan, mga kapatid, bumababa ang presensya ng ating Panginoon. Okay. Now, ano ang purpose ng ark? Again, ang message natin, the journey of the ark. So, dito tayo magsimula kung ano ang lahat ng bagay na pwede nating malaman na patungkol sa ark.
Ano ang purpose ng ark? The ark symbolizes the presence of God. Yan po ang purpose ng ark. Okay? Nagkaroon po ng Ark of the Covenant or Ark of the Testimony, ang tawag nila mga kapatid, para doon magdidwell ang presensya ng ating Panginoon. Kaya siya nilagay sa Holiest of Holies. Kasi pag sinabing nandyan ang Ark, ibig sabihin nandyan ang presence ng ating Panginoon o ng Panginoon in the Old Testament. So number one purpose ng Ark is to where the presence of God will dwell. Pangalawang purpose ng ark, mga kapatid. Sa tabernacle, meron yan dyan sa taas ng tabernacle, sa bubong yan, meron dyan right exactly kung nasaan ang ark. Nandyan, mga kapatid, nagsisimula ang pillar of fire at ang pillar of cloud ng Diyos. Right exactly kung nasaan ang Holiest of Holies at kung nasaan, mga kapatid, yung ark na yan, dyan nagsisimula ang pinaka-pillar of fire paggabi. At pinaka-pillar of cloud pag umaga. Diyan mismo. Yan, diyan mismo. And the moment nag-move na yung cloud and fire na yan, ibig sabihin, nag-move ng presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, gagalaw na rin sila. So, ang Ark of the Covenant ay nagbibigay din ng signal when to go and when to stop. Kunyari, bit nila yung Ark of the Covenant. Tapos biglang titigil yung cloud doon sa center ng Ark of the Covenant. Titigil ang Hudyo, magpipitch sila ng tent, doon nila itatayo ang tabernacle. Ganon. So the Ark of the Covenant, okay, gives them the signal to go and not to go. Also, the Ark of the Covenant gives them direction. Now, kung maalala nyo, sa time ni Joshua, nung sila ay patawid na ng Jordan River. Okay? Ano ang unang nilang ginawa? Binitbit nila yung Ark of the Covenant hanggang sa makarating sila sa gilid ng river. Bakit? Pag ang Ark of the Covenant saan papunta, doon sila susunod. Because the Ark of the Covenant symbolizes direction. At alam niyo ba ang requirement ng layo nila sa Ark of the Covenant? Pag sila ay naglalakad, 2,000 cubits. Ilan yung pastorod? 1836. 36,000, no, wait lang. 2,000 cubits. 2,000 cubits is roughly, mga kapatid, 1 kilometer. Okay? If I'm not mistaken sa calculation ko nung kaninang umaga. Okay? So, ganun kalayo ang kanilang distansya doon sa Ark of the Covenant. At ito ang order ni Joshua. Huwag kayong lumapit at huwag kayong lumayo sa Ark of the Covenant. Mamaya-maya balikan natin Ito ang ating mga pinag-uusapan. The Ark of the Covenant is for direction. And then pang-apat, the Ark of the Covenant is for communication. Saan sila kinakausap ng Diyos? Sa Ark of the Covenant. Now, sino ang nagbibit-bit ng Ark of the Covenant? Ang kanilang pangalan, mga kapatid, ay Kohathites. Para ang pangit ng kanilang pangalan. Na-realize nyo ba? Nung pinag-aralan ko ito kagabi, sabi ko, ba't parang ang pangit ng kanilang pangalan? Okay pa yung Merarites, di ba? Okay pa yung Gersonites. Sa kanila, Kohathites, yung parang pag ikaw, pastor, anong apelyido mo? Rod Kohathites. Salamat sa Panginoon Santiago, apelyido ko. Parang ang pangit Pero ang pangalan, mga kapatid, ang anak ni Moses na nagbibit-bit nitong covenant na ito, nitong Ark of the Covenant is Kohathite. And it's amazing kasi ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin, congregation. Congregation na ibig sabihin ng kanyang pangalan. Ang etymology ng kanyang pangalan ay nagaling sa salitang obey and together. So ibig sabihin ng nagbibit-bit nitong Ark of the Covenant is none other than the congregation or the Kohathites. Okay? Now, ang Ark of the Covenant, kinukwento ko lang sa inyo no, kinukwento ko sa inyo, ang Ark of the Covenant, pag ito ay kanila nang binubuhat, kahit ang Kohathites, hindi ito pwedeng makita. Amazing! Sila ang binigyan ng trabaho para magbitbit ng lahat ng mga holy items, pero kahit sila, hindi nila ito pwedeng makita. Itong nangyayari, kunyari, kailangan nang mag-move, may trumpet yan. Ang mga anak ni Aaron, papasok sa Holiest of Holies, sa holy place pala. Tatanggalin nila yung kortina at lalapit sila. Hindi nila titingnan yung Ark of the Covenant, guys. Pagtanggal nila ng kortina, lalapit sila, itatakip nila sa Ark of the Covenant. And then, yung bubong na badger skin, kukuhanin nila, itatakip nila sa Ark of the Covenant. At ang isang linen
na kanilang parang pinto, mga kapatid, sa gate, kukuhanin nila, tatakip nila sa Ark of the Covenant. Tsaka nila sasabihin sa Kohatites, natakpan na namin, pwede nyo nang bitbitin. Hindi nila pwede makita. Ito sabi ng Bible, it cannot be seen and it cannot be touched. Ito sabi ng Bible, Numbers chapter 4, verse 15. And when the son of Aaron, or Aaron and his sons have made an end to the covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward after that, the sons of Kohath shall come to bear it, but they shall not touch any holy thing, lest they die. Pwede nilang bitbitin, pero hindi nila pwedeng hawakan. Lalo't higit ang Ark of the Covenant. Ganito pala kabanal ito. Parang hirap, no? Sa bigat niyan, pwede ba hindi mo hawak sa bigat niyan? Tiis pogi itong mga to. Isipin mo, bubuhatin mo guys, 500 kilos. Sino sa inyo kaya magbuhat ng isang kabang bigas? 50 kilos. Di ba mabigat? Kaya ni ba, di ba? Wow, panalo. Totoo? Dati, okay. Kasi ako, mga kapatid, isang kilo lang eh. Isang kilo lang. Mabigat yan. Hindi nila pwedeng hawakan. Ito pa, sabi ng Numbers, mga kapatid, 4 verse 20. They shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die. So, taga-bit-bit lang talaga trabaho nila. Hindi nila pwedeng makita at hindi nila pwedeng mahawakan. Amazing! No? Amazing itong trabaho ng mga Kohatites na ito. Taga-kuha ng tithes. Itong mga Kohatites na ito, mga kapatid. Now, balik ako na konti, and then punta tayo sa Hebrews, ha? Hindi ba kayo nagtaka na yung purpose ng Diyos, which is act as the presence of God, the signal of God, the direction of God, and a place to communicate, ay naging trabaho ng Ark of the Covenant? Now listen guys, if the Ark of the Covenant is the presence of God, at ang kanyang purpose is where we communicate with Him, it is where we are being directed, and where we are getting our signal from, is it not right today to say na dapat tayo, sa time natin ngayon, we will still have the same purpose with the presence of God in the Old Testament? Anong nangyayari, mga kapatid? Where do we get our direction na kaya ngayon? Minsan we make our decisions away from the presence of God and we don't even care. Minsan magdi-decide tayo, wala tayong pakialam kung under ba ng will ng Diyos yan o may presensya ba ng Diyos yan. It's time for us to bring ourselves back into this understanding. If this ark in the Old Testament is where the direction comes from, I believe it is still the same today. Kung may gagawin kang bagay, you worship God first. Doon mo malalaman will ba ng Diyos yan o hindi. Kung meron kang desisyon, ibalik natin sarili natin into this understanding, mga kapatid. Itong mahirap sa galing natin, sa talino natin ngayon, parang hirap-hirap kumausap ng pastor at ang hirap-hirap kumausap sa Diyos. If you want the right direction, get it from the Lord. Kung ayaw mong magkamali ka, get it from the Lord. Ito lang yung problema. Most ng direction natin at decision natin pansarili. That is why pag nilapit mo na sa Diyos, maramdaman mo, alanganin. So dahil feeling mo alanganin, ano gagawin mo? Huwag na lang, gagawin ko pa rin. Pag sumablay ka, saan ka nakakarating? Sa Diyos ulit. Magsusorry ka lang ulit. Kasi mo, Lord, patawad, nagkamali ako. And then you do it over and over again. Pero kung kagaya ng Hudyo, mga kapatid, kagaya ng Israelite, na sila ay nanatiling faithful sa Ark of the Covenant, hanggang sa bago ito maagaw sa kanila. Ladies and gentlemen, imagine 40 years, hindi na bago o hindi nasira ang kanilang damit. 40 years, hindi nasira ang kanilang sandalyas. 40 years, hindi sila nagutom. 40 years, hindi sila nauhaw. 40 years, hindi sila natalo. Why? Because the presence of the ark was there and their direction is from the presence of the Lord. Are you listening to me today? Bakit parang hirap mag-decide na hindi natin muna nilalapit sa presensya ng Panginoon? Tingnan nyo, pag-communicate na nga lang minsan sa Panginoon, hindi natin magawa. Pag nag-prayer, anong ginagawa? Luhod, hingi agad. Tama ba? Ang ginagawa natin sa panalangin kadalasan, luhod. Lord, give me this, Lord. Ito kailangan ko, Lord. Ganito problema ko, ganon. Communication ba tawag doon? Hingi, tawag doon. Pero di ba mas magandang manghingi kung nakapag-communicate ka muna? This is where the Lord communicates. If it is the presence of God, this is where the Lord communicates with you. Ang prayer natin kadalasan one-sided. Paganon ka lang, ng paganon. But iba ang presensya ng Diyos. The moment nakapasok ka sa presensya ng Panginoon, He will tell you things
and show you things. Pag nakapasok ka sa presensya ng Panginoon, magkukommunicate ang Diyos sa'yo, maipapahayag siya sa'yo, maipapaunawa siya sa'yo, maipapaintindi siya sa'yo na hindi kayang ibigay ng panghihingi mo sa Kanya pabalik. That is only, mga kapatid, if we can come into the presence of God. Sa bawat hakbang mo, tingnan mo kung sumasama ang Diyos o hindi. Alam mo, sabi ni Moses, Lord, if your presence will not come with us, if your presence will not go with us, we will not leave this place. Alam mo kung bakit sinabi ni Moses yan? Alam niyo yung background na kwento? Nagalit ang Diyos sa mga Hudyo. Pasaway talagang Hudyo, parang tayo. Sa lahat na hindi pasaway, say amen. O, kunti lang, marami kami. Pasaway talaga ang mga Hudyo. Dahil nagalit ang Diyos sa Hudyo, itong sabi ng Panginoon kay Moses, hindi niya pwedeng bawiin ang kanyang pangako. Sabi niya, Moses, dadalhin ko kayo sa lupang pinangako, hindi kayang bawiin ng Diyos yun. Hindi siya liar eh. Pero galit siya. So sa isip ng Diyos, ano kayong po pwedeng gawin? Galit ako sa mga to, pero hindi ko pwedeng baguhin salita ko. Sabi mo sa salika, ganito gawin natin kasi galit ako sa inyo. Pumunta kayo doon sa pangakong lupa ko, bibigay ko sa inyo yun. Yung anghel ko, ipapadala ko para makuha niyo yun. Pero hindi ko kayo sasamahan. Kaya grabe ang Diyos, no? Galit na, magbibigay pa rin. Kung tayo siguro, sabihin natin, parang pwede naman, Lord, ah. Sabi ni Moses, no, Lord. Anong silbi ng pangako kung walang tagapagbigay? Amen? Ano ang silbi ng blessing kung wala ang blesser? Anong silbi ng resources kung wala ang source? Sabi ni Moses, Lord, hindi kita ipagpapalit, God. Kahit na ibigay mo sa akin yun, kung wala ka lang din naman, wag na lang, Lord. Mananatili kami dito kung nasaan ang presensya mo. If your presence will not go with us, we will not leave this place. At nawa, mga kapatid, itong mga salita ito maging buhay sa ating puso today na mas pipiliin pa rin natin kung nasaan yung ark, kung nasaan yung presence, kung nasaan yung power ng Panginoon, yung anointing ng Panginoon, more than doon sa mga physical na bagay na po pwede nating masumpungan sa labas. Hindi ito madaling trade. Mahirap ito ng mga kapatid na kapalitan. That's why maraming kapatiran, kapalit ng maraming karangyaan sa buhay, umaalis sa presensya ng Panginoon. Saan ka makakarating pag nakaalis ka? Hahanap-hanapin mo pa rin. Because trust me, hindi kayang punan ng pera ang presensya ng Diyos. Hindi kayang punan. At anong next na ginawa mga kapatid dito? They have a maintained level of distance from the presence of God. Nagtaka ako. Yung hindi malayo, okay. Pero bakit bawal sobrang lapit? Na-realize nyo ba? Bakit bawal sobrang lapit? Di ba mas malapit, mas maganda? Kasi mas makikita mo. But na-realize ko later on, marami kasing mga tao na sa sobrang lapit nila, feeling nila minsan sa Diyos, nagbabago ang turo. Tama? O tingnan nyo sino kadalasan na nagtuturo ng maling doktrina ngayon? Yung feeling nila, sila na lang kinakausap. Maraming himala, maraming ganito. So feeling nila, mas malapit sila sa Diyos more than sa ating lahat. So magpikwento na ng maling doktrina. At itong ma-realize mo pag nagdadrive ka. Pag sobrang lapit mo, madidisgrasya ka. Madaling magbasa na nakaganyan. Mahirap, di ba? Ano kailangan mo? May tamang distance. Ganon din sa pasensya ng Panginoon. He wants to be with us and to be in us. But we have to understand, meron tayong level ng distance na mini-maintain. Hindi ka pwedeng sobrang lumapit kasi baka mamaya kung ano na ituro mo. Meron nag-fasting 3 days kasi gusto mga kapatid maging kagaya ng pastor nila. After ng 3 days, mga kapatid na baliw. Literal. Bakit? Iba yung naging desire. Hindi tayo pwedeng maging super spiritual. Napakiramdam natin, church na lang natin ang kinakausap, church na lang natin nagtuturo ng tama, church na lang natin ang may anointing ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging sobrang lapit ng ganyan. Mga kapatid, i-maintain natin ang tamang distance, pero please, wag na wag kang lumayo. Wag na wag kang lumayo. Bakit? Pag lumayo ka na at hindi mo na nakikita ang kanyang presensya, maliligaw ka lang at hindi mo gugustuhin maligaw na malayo ka sa presensya ng Panginoon, kapatid. Kaya kung may mga time sa buhay mo na pagdating ng Sunday, para ang layo-layo niya, ay opportunity yan na ilapit mo sarili mo sa Kanya. Bakit? We must keep our distance. Kaya hindi natin sinasuggest na mag-fasting kayo everyday eh. Baka naman mamaya everyday kayo mag-fasting, after 2 months, nagtayo na kayo ng sarili simbahan. Tapos pag nag-preach si Pastor Alan, tatayo ka dyan, mali yan, Pastor, ito ang sabi na Diyos sa akin, ganun. Delikado na yon. Pero hindi rin tama, mga kapatid, ng ating connection sa Panginoon, ang distansya natin sa Kanyang presensya ay sobrang layo na hindi mo na siya naririnig. Sobrang layo na hindi mo na siya nararamdaman. Sobrang layo na hindi mo na naiintindihan na nangungusap siya sa'yo. Hindi ba kayo nagtaka na bakit every Sunday ang dulo ng ating preaching worship,
Kasi yan lang ang time na may ilapit mo sa muli ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Minsan, isinasawalang bahala pa natin. Anong nangyayari minsan during worship? Lalo na mga kapatid, sa bawat isa sa inyo na parang tuwang-tuwa habang tinitingnan ng isang nag-worship, ay grabe ang worship niya. Kaya praise the Lord, grabe ang iyak niya sa Panginoon. Na-describe mo kasi hindi ka nag-worship. Tama? During worship, nakita ko si ganitong ginawa. Nakita mo kasi dilat ka at nag-observe ka sa iba. Ang worship ay para sa'yo na mailapit mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Payag ka ba? After worship, sila nakalapit, ikaw hindi. After worship, sila naiayos ang connection sa Diyos, ikaw hindi. That's why we worship after preaching. Hindi dahil ang preacher magaling kaya mag-worship, hindi ganoon. Kasi kung galing ng preacher ang basehan ng worship natin, kailan ka na lang kaya mag-worship? O lalo, kunyari, gustong-gusto mo si Pastor Alan sa preacher, pagtsitsagaan mo ko ng 2 months, oh. So 2 months ka hindi mag-worship. Bakit? Hindi ako napapa-worship, hindi magaling ang preacher. Ang worship, hindi nakadepende sa preacher. Nag-worship tayo, hindi dahil magaling ang preacher. Nag-worship tayo mga kapatid, dahil ang ating sarili ay gusto nating ayusin pabalik sa presensya ng ating Panginoon. At kung ma-imagine natin today, na itong presensya pinag-uusapan natin, nabanggit ko na last week, bawal hawakan, bawal makita, sa time natin, nandito. Sipin mo yon, gaano tayo ka-privilege? Kaya kanina, kinakanta nila, salamat, di ba? Thank you. Ay, kailangan talaga natin magpasalamat. Sa time nila, masilayan lang, patay. Kaya siguro maraming mga osyosori yung namatay doon. Ito mga kapatid, nanakaw ng kalaban, 70,000 sa kanila namatay. Ang kasalanan nila, nakita lang. Kaya tinakpan nila, pinadala nila ulit, pinabalik, sinabi ng Palestines, ibalik nyo yan, delikado yun dito. Now, ano ang laman ng arka bago tayo magtapos today? Anong laman nitong Ark of the Covenant? 3 po ang laman nito. Yung pot of manna, kasi di ba binuhay sila sa manna, bread, no? Na walang pangalan, manna. Ang ibig sabihin ng manna, what is it? Yun lang, ibig sabihin ng manna. Meron silang pot dyan na nilagyan nila ng manna. Tinakpan, pinasok nila dyan. Sabi ng Hebrews chapter 9. And then, yung 10 Commandments na binigay ng Diyos kay Moses, yung pangalawang ginawa niya, nandyan din. Okay? At yung rod ni Aaron na tumubo, nandyan. Now, let us put the application before we end. Manna is God's provision. Okay? The rod of Aaron is God's authority and protection. And yung tablets of law, yung 10 Commandments na nandyan, is God's word and direction. Sa loob ng presensya ng Panginoon, nandun ang direction ng Panginoon. Ulitin ko. Sa loob ng Ark of the Covenant, where the presence of God dwell, nandun ang direction ng Panginoon. That's why if you feel lost, the best thing you can do is worship. If you are confused, the best thing you can do is worship. Come to the presence of God. May mga layo ko kasi. Pero may mga time talaga mga kapatid na nasa Cubao ko, may mga time na gusto kong pumunta ka dito, luluhod ka lang, wala lang, kakausapin mo lang pa yung why. Kasi para ang gulo-gulo talaga eh. And let me tell you what, the moment ilapit mo sarili mo sa presensya ng Panginoon, there will be God's direction. Mariremind ka ng Word of God, mariremind ka ng Kanyang salita, tuturuan ka niya pabalik mga kapatid, and then you will know what to do. Ano pa? In that Ark of the Covenant, in the presence of God, there is provision. Ulitin ko there is provision. Pag ikaw pala ay nasa presensya ng Panginoon, Brother Mar, hindi ka matatakot magutom. Hindi ka matatakot magkulang. Hindi ka natatakot mawalan. Anong sabi ng psalmist? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ating generation ay na-curse ng generation na puno ng want. Ito ang generation natin. Meron tayong curse. Anong curse na yon? Marami tayong gustong makuha. At feeling natin, dahil yung mga gusto natin makuha, wala sa atin. Feeling natin ang daming kakulangan sa buhay natin. We are cursed with such kind of curse and mindset. But if you have the presence of God, anong nararamdaman mo after you worship? You feel complete. Tama ba? Maraming wala sa buhay mo, Sister Elsa. But after you worship, you feel what? You feel complete. You feel whole. You feel okay. Why? Because in the presence of God, you know there is provision. Feeling mo lang may kulang, but God will always supply because the Lord shall supply all your needs. Kaya pinakaunang gawin mga kapay, kung marami talagang kulang sa buhay mo, huwag kumatok sa kapitbahay. Manalangin. Lumapit sa Diyos. Ano pang meron sa Ark of the Covenant? The direction of God. The protection of God.
and the miracle of God. Kaya in-specify ng Hebrews na ang nakalagay doon, the staff of Aaron that budded. Pag sinabing staff, ito ay isang sanga ng kahoy na pinutol. Okay? At ito ay ginagamit bilang tungkod, bilang pamalo sa mga wolf, panlaban mga kapatid sa kalaban. So saan ka nakakita ng kahoy na putol na nagkaroon ng bulaklak? Wala. Pero nung nilagay ang staff ni Aaron mga kapatid sa taas ng ark, para patunayan ng Diyos na ang kanya kinakausap, bahay lang ni Aaron, iniwan nila overnight. Pagbalik nila kinaumagahan, ang staff na hindi nakakabit sa puno at walang ugat, nagkaroon ng dahon at nagkaroon ng bulaklak. Sabi nila, ito patunay ko sa mga Hudyo na sasama ako sa authority ni Aaron bilang high priest at sa kanyang mga anak. At inilagay yan sa Ark of the Covenant. That's why mga kapatid, the presence of God in that ark, ang laman niyan, isa dyan, yung authority ng Diyos. That's why tayo, kung nasa tamang presensya ka ng Diyos, hindi ka rebelde. You honor authority. Yung magaling ka mag-worship, pero reklamo ka na reklamo, at rebellious ang spirit mo, ibang spirit yung wino-worship mo. Because if you have the right spirit of the Lord, you cannot go against the authority because the presence of God itself has bearing authority in it. Kaya magaling magpakita, mga kapatid, magaling mag-worship, pero mararamdaman mo sa sarili mo na parang gusto mong mag-rebel, may bagay ka naramdaman na parang gusto mong kumalabas sa leadership. There is something wrong with that spirit. Panigurado, hindi yan Holy Ghost. Bakit? Authority na sa loob ng ark, na sa loob ng presensya ng Diyos. Ano pang kasama sa authority na yan? Alam niyo ba na yung rod ni Aaron na yan, mga kapatid, ay ang rod na ginamit para hatiin ang Red Sea? Ang rod ni Aaron ay ang rod na ginamit para maging dugo, mga kapatid, ang Nile River. Ang rod na Aaron ay yung rod na ginamit ni Moses para maging ahas at kainin ang rod ng mga magicians. Ang rod na ginamit na yan ni Moses na hawak-hawak ni Aaron, ang rod na pinalo sa bato at may tubig na lumabas. Anong meron dyan? The flow of the miracle in that rod. Ibig sabihin, in the presence of God, there is what? There is miracle on it. Did you hear me say it? There is miracle in the presence of God. Ulitin ko ng dahan-dahan. May himalang dumadaloy, Brother JR, sa presensya ng Panginoon. May himalang dumadaloy. That's why may isang testimony, isang preacher, binaptize niya isang tao na grabe yung sakit sa balat. Pag-ahon ng tao, mga kapatid, pinag-pray over niya, naka-receive ng Holy Ghost. Umuwi, pagising sa umaga, naligo, lahat ng dumi sa balat natanggal. Pagbalik niya sa church, sabi niya, Pastor, look what happened to me. Anong meron doon? Ang nangyari doon, worship lang, because there's miracle in the presence of God. Do you understand what it means today? Nung lumakad si Jesus, kailangan ba niya mag-pray para sa himala? May nakita ba kayong healing na pinerform ni Jesus na sinabi niya, oh, Father, help me. Sana itong tao makalakad. May nakita ba kayong ganon? Di ba wala? Ano ginagawa niya? Hahawakan niya lang. Kakausapin niya lang. You know why? What does his name mean? Emmanuel, God with us. Kaya kung saan siya pumunta, hindi niya mapigilan, may himala. Naglakad nga lang siya. Hinawakan yung dulo ng damit niya, may himala. Nakita niya yung isang ililibing na hinawakan niya lang, may himala. Why? Because Jesus is God in the flesh. And that's the presence of God in this world. So anong meron tayo sa time natin today? His Spirit. That's why when you worship God, minsan hindi mo kailangan manghingi. Maraming beses sa worship natin sa Panginoon, hindi mo kailangan magsabi, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Maraming beses dyan, mga kapatid, gagawin mo lang, you just worship Him, and you just praise Him, and you just honor Him. Paul and Silas in the jail. Narinig nyo ba na yung kanta nila, Lord, tanggalin mo yung chain? Di ba may kanta tayong ganyan, break every chain, gano'n. Narinig mo ba? Wala. Anong ginawa lang nila? Nanalangin lang. Tsaka pumuri lang. Anong nangyari? Ang himala, kusang nangyari. Why? Kasi pag may presensya ng Diyos, naturalmente may himala ng Diyos. But you know what's really amazing in this ark? May himala sa loob, may direction sa loob, may law sa loob, may provision sa loob. Alam niyo kung saan ako na-excite sa ark? Yung nakatakip. Anong tawag sa nakatakip? Mercy seat. Why? May mga time na hindi ka kayang abutin ng himala. May mga time na pag hinatulan ka ng word, sablay ka talaga. May mga time na ang provision sa'yo malayo. But kahit na sinasabi ng batas, hatulan ka kasi makasalanan ka. Kahit ng himala, hindi ka kayang abutin. Ano nasa takip nilang lahat? Mercy. Mercy. Kaya tayo hanggang ngayon nandito. Kaya kahit na hindi karapat-dapat, blessed tayo.
Hindi karapat-dapat ligtas tayo. Kahit hindi karapat-dapat may himala tayo. Bakit? Because when miracle, when provision, and law won't work, dahil ang buhay natin sagad na, mercy has the last say. Ulitin ko, kung batas lang ng Diyos ang papayagan, wala may makatayo sa atin dito, Brother Joel. But mercy has the last say. Ano sabi na binasa natin kanina sa Lamentation? It is because not of the Lord's patience, not of the Lord's love, not even of the Lord's goodness. Bakit tayo nandito? It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Diba palagi ko halimbawa, yung layman sa pool, di siya kaya abutin ng himala, di siya kaya abutin ng faith. Nakatanggap ng healing. Oh. Bakit? Nung dumaan si Jesus, hindi kaya. Yung mercy ng Diyos, hindi kaya. Kasi sabi sa layman, tumayo ka na dyan. 38 years ka nang nandyan. Walang himalang dumating sa buhay mo. Yung pananampalataya mo, kinain na. Pero tumayo ka na dyan kasi hindi kaya ng awa ko. Hindi kaya ng mercy ko. Because mercy, sa mababaw na Tagalog, ay awa. Awa. Nandito tayo dahil sa awa lang ng Diyos. At patuloy niya tayong ginagamit dahil lang sa awa ng Diyos. Mercy has the last say. That is what we have here today. Awa ng Diyos para sa atin. At alam niyo saan tayo minimit ng Diyos? As we worship. Hindi tayo minimit ng Diyos sa ark. Hindi niya tayo minimit, mga kapatid, sa box. Alam niyo kung saan niya tayo minimit? Sa gitna ng mercy seat. Bakit? Hindi tayo makakatayo sa kanyang presensya kung hindi tayo tatakpan ng kanyang awa. That's why ang opportunity mo maka-worship, dahil yan tinatakpan tayo ng awa ng Diyos. Ang opportunity mo today na makalapit sa Kanya, dahil yan tinatakpan tayo ng awa ng Diyos. And today, this morning, wag nating i-miss ang opportunity na yan. Let us come to the presence of the Lord today. There is miracle in the presence of the Lord. There is direction in the presence of the Lord. There is healing in the presence of the Lord. There is provision in the presence of the Lord. And more than anything else, there is mercy in between the presence of the Lord. Come to the mercy seat. Ilapit natin ang ating sarili today sa awa ng ating Panginoon.